Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Ah, ano na ngayon? December 7. Tama ba? Malapit ng Pasko. Ang pamagat ng ating video mga kaibigan, panalangin sa pagkakaisa. Unang-una, batiin ko muna ang ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Salamat sa inyong pamamagitan. Alam ko ang Iglesia ni Cristo, magkaisa po yan. Kung saan, doon tayo. Ganun. Pero sana hindi po humantong sa mga pagtitipon na malaki ang pagtitipon. Sana po panalangin na lang po. Doon na lang po sa kapilya. Kahit punuin mo yung buong compound doon. Doon na lang kasi po kung tayo po ay pupunta sa kalye, sa kalsada, magkakaroon po ng mga konfrontasyon, di ba? Kasi andyan ang mga kapulisan, ayaw naman nila na maabala ang trapiko. At saka doon din magkakaroon din ng pagkagirian ng magkabilang panig. Kaya po pinakamaganda pong manalangin na lang po sa kapilya. Ayun po ang aking suggestion. Sabihin niyo bakit naman ako nakialam. Ako kasi malawak po ang aking plano. Aking plano kasi nasa unahan lagi. Hindi yung nandito sa ulihan. Nandoon sa unahan. Yan. Ganun ko po ginawa ang aking buhay. Kaya po ako sa dami ng mga pagsubok, ibig sabihin nalampasan ko siya. Alam po ninyo mga kaibigan, hindi po basta-basta yung mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Napakarami po niyan. Kaya nga parang nanamamagitan po, di naman natin ikaila. Kung sino ang suportahan yan, malamang na manalo. Manalo sa eleksyon, di ba? Sino ba ang sinuportahan niya nung nakaraan? At saka ngayon, administrasyon na ito. Pareho lang, di ba? Kaya ang nangyayari, ayaw nilang maghiwalay yung dalawa. Sa Pangulo at saka ang pangalawang Pangulo. Kaya po, suportado nila ang ng Pangulo na wag na, ang dami nating problema. Tama. Kaya lang may mga tao na gusto po ang problema. May mga taong ganun. Gusto ang problema kasi kung minsan doon sila makikinabang. Doon sila makikinabang. Yun po. Ang mga tao kasi mayroong mga tao na kukunti lang itong mga ganito iangat ang kanyang kapwa. Kung nasa baba ka, tulungan ka, hilahin ka paakyat. Pero ang karamihan, kung nasa baba ka na, apak-apakan ka at yun po ang karamihan. Hindi magandang pag-uugali. Kaya po pag ganito po ang nangyari sa ating bansa na bangayan ng bangayan, tulakan ng tulakan, ako nguupo dyan, ako nguupo dyan. Ganun po nangyari ngayon. Hindi na po yan ordinaryo. Ako'y bata pa kasi talaga ako sa mga balita Ganyan na rin ng mga awayan sa politika. Agawan yan sa trono. Agahanap lang ng iba-ibang mga paraan para mapatalsik ka, para may papalit doon sa trono. Ganun po, uhaw po sa kapangyarihan. Mabuti naman ako'y bagay, hindi ako nakapag-aral kaya, pero kahit na ako'y nakapag-aral hindi, ayaw ko pong pasukin yung mga ganyang posisyon kasi magulo. Pero pasalamat po tayo kasi mayroon nag-aagawan, kasi kung wala naman mamumuno sa atin, hindi rin po pwede. Kaya po ito, babalik tayo sa bakit ako nababanggit ko yung Iglesia ni Cristo? Ako po isang, kaya lang po tawag po, ano pang tawag ito, natiwalag.
Kasi po hindi ko po nakayang nagampanan ang ako po ay nabautismuhan po diyan sa Mandawi City, Cebu. At ang binabati ko si ano Bining, yan po ang nag-akay sa akin. Ako po ay nabautismuhan diyan sa Iglesia ni Cristo, pero dahil po hindi ko po nagampanan kasi kailangan talagang focus ka diyan. At nag-umpisa nung hindi ko na napabayaan ko na nung nagkaroon ako ng matinding problema noon. Pero alam niyo ang samahan na yan napakaganda. Naligtas ako niyan. Kasi parang nagkaroon ako ng problema noon na pagbintangan na ganito. Pinakita ko lang yung katibayan sa pagsasamba. Talaga pong ano po, ang nagkataon na yung nag-ano sa akin, Iglesia ni Cristo. Naniwala siya na wala akong masamang binabala kasi nagsamba nga ako. Mayroon akong katibayan. Ganun noon mayroon kang parang papel ba? Na kung nakasamba ka, mayroon ganun. Kasi kapag dumayo ka sa ibang lugar, dapat tumingi ka doon ng katibayan para pag uwi mo, yun ang ipakita mo para ka hindi ka nag-absent. Tama, ganun po ang Iglesia ni Cristo. Maniwala na kayo. Ako'y nabautisman dyan. Ang aking ano Bining kasi, nung ibig sabihin matanda sa Iglesia, yung diakono. Kaya po, nabinyagan po ako dyan. Sige, babalik na po tayo sa usaping alam po ninyo, hindi naman ano dyan hindi naman dahil sa pera ang hinahabol dyan. Ano na agawan na sa pwesto yan? Kasi yung mga maiinit, atak ng atak, tawag nun, may kanya-kanyang probinsya kasi yan. Pagka nakagawa siya dito sa mataas na posisyon, dito sa Kamara, bakit takot ba tayong banggitin? Makikilala siya doon sa kanyang probinsya. Magaling yan. Ano ko yan? Boss ko yan. Yan po yung mga pabango. Kasi kung minsan wala na sa lugar dapat tama natin sa lugar. Hindi yung atak pa rin tayo ng atak dahil sa init ng ulo. Wala na sa lugar di ba? Hindi na po tayo makialam dyan sa mga sabing mga winawaldas, mga ebidensya. Bakit ka mo iba-ibang mga pangalan? Sino bang nag-iimbento niyan? Hindi yung mga witnesses na kakampi doon sa gusto magpatalsik. Posible naman na gagawa-gawa ang pangalawang pangulo ng mga listahan ng mga pangalan na wala namang ganung pangalan. Hindi ang ano dyan, alam niyo na pag nagpag-initan ka kasi doon sa iyong mga tauhan, yun ang gagawa ng mga kabulastugan. Ayun na lang sa yung sa mga hearing na ano ako doon yung mga testigo. Okay, pasensya na kayo. Yung mga kanyang mga salita niyo hindi papasa sa akin. Mag-withdraw kang pera na sako-sako tapos bigla maglakad ka lang, di na hold up ka doon. Malabo 'yon. Dapat niyan mga ganyan, iatid ka ng armor car. Di ba? Pag nag-withdraw ka ng daang milyon paglakad-lakad ka lang, di na hold up ka doon. Ayan kung minsan kasi ganyan, mga testigo, planado yan. Sige, hanggang dito na lang kasi baka magalit pa kayo sa akin. Ako, diretso lang kasi ako. Wala akong kakampihan. Ganun po dapat. Kung mayroon man tayong mga pagtitipon, dapat po sa mga simbahan, malalaki naman ang mga simbahan itong mga iglesia. Kasi po pag pumunta po tayo sa kalye, doon po yan magka-umpisa na magkagirian, magkainitan. At kaysa para sa Diyos ang ating mga hangarin, kung minsan, pag nagkagirian na doon, mapupunta na tayo sa hindi magandang usapan. Sana po, gano'n na lang, panalangin doon sa mga
Mag-aari lang din po ng ano. Ang lalaki ng mga simbahan ng mga iglesia eh. Kahit punuin mo doon hanggang doon sa labas. Huwag lang sa kalsada. Yung sa bakod ba, ganun. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sana may bahagi, may ambag din ako na hindi po natin nakukuha sa init ng ulo. At talagang dapat sundin lang ang batas. Kaya lang, pag nandoon na tayo sa mga emosyon, ako hindi ko naman sinasabing kakampi ako sa mga Duterte, pero ibig sabihin doon sa mga emosyon kaya po nakapagsalita ng mga ganyan, pero ibig sabihin sana mabago na rin po yung mga ganyan. Padala ka kasi sa emosyon, makapagsalita kang hindi maganda. Sana maging mahinaw na lahat kasi magpapasko. Pagpalain tayo ng Diyos.